review and analysis ng Miss World 2025. Hello Corobelas, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At eto na nga, ang saya-saya ko. This is my review and analysis sa Miss World 2025. O, diba? Nahirapan ako sa pag-connect sa pay-per-view pero may live naman pala sa YouTube. Nakakaloka pero mas maganda yung aking live kasi walang putol-putol, ang bonggang-bongga. So, thank you so much talaga sa mga sponsors. Kilala ninyo ang inyong mga sarili at yung tumulong sa akin para maka-connect doon sa pay-per-view. Arpen ng Australia, thank you. Ayun na nga, ito na ang aking review and analysis. Production, amazing. Sa lahat ngayong 2025, sa lahat ang nakita kong production value, amazing Miss World. Ang laki-laki ng stage, ang ganda-ganda ng ilaw, everything is amazing. Hindi ako na-bored, masaya ako, hindi ako inantok, hindi ako nahikab. Ay, mga ganong level. Kompleto ang ilaw, pak, boom. Di ba? Yung mga ilaw sa taas, wow. Grabe. Amazing talaga. Gusto ko na yung traditional Miss World na opening ay nandun pa rin. At gusto ko na pinagrampa ng Miss World at ng isa-isa ang kanilang mga contestant. Diba, kahit 108 pa yan, wala ang pakialam ang Miss World sa oras. Diba, parampahin ang lahat para may moment, bawat isa. I love that. I love Stephanie Del Valle and the host and wala akong problema. Love it. Hindi ko lang bet masyado yung mga judges kasi parang more Indian kinemerot. Parang dalawa lang yata yung hindi. Pero wala naman tayong magagawa. Sa India, baka walang pumunta sa Miss World. Diba? So, okay na yun. Masaya naman ako sa mga eksena, the panel of judges ng bonggang-bongga. Ayun. Tapos, nung pinarampa isa-isa sila, yung mga gowns ng mga girls ng 108 contestant ng Miss World, nakita natin isa-isa at wala talagang, yung iba kasi pag sa ibang pageant kasi, yung mga gowns ng mga girls, alam mo yun, yung nakikita na lang natin sa picture at hindi natin nakikita talaga nirampa doon sa pageant. So, congrats. Kudos doon sa Miss World. Natuwa ako ng very, very light doon. Kasi inirampa lang lahat ng mga contestant, yung mga gowns nila. I love it. Kahit na hindi man masyadong scoring. Wala namang score yun. So, eto na nga. May kanya-kanyang top 10 ang kanyang mga regions and continent from the America and the Caribbean, Puerto Rico, Martinique, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil, Haiti, Jamaica, Panama, and the USA. Wala sa Venezuela. Wala sa Mexico. El Tocuyo ba? Hindi naman. Hindi naman sila yung pak na magaling na magaling. Pero, siyempre, ini-expect natin na Venezuela or Mexico, papasok talaga doon sa the Americas and the Caribbean. Next, from the Africa. Number 1 doon ay Uganda, Namibia, Cameroon, Zambia, Botswana, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Tunisia, Zimbabwe. Wala si South Africa. Nakakaloka. Ayun talaga ang ganda. Ang ganda ng advocacy. Matalino. Bakit hindi pumasok? Attitude? Baka. Umaarte? Ayun lang naman. Parang passive. El Tocuyo ba? Yes. I think siya ang El Tocuyo for Miss World ngayon kasi halos lahat, promise, halos lahat ng mga pages, pageant pages, blogger, whatsoever, pasok talaga siya sa top 4, top 5, pero hindi siya pumasok sa top 10 sa the African region. Oh my God. Siya talaga ang legit El Tocuyo. And the rest, wala naman akong problema doon. Next, from the European region, Wales, Ireland, Montenegro, Estonia, Belgium, Italy, Poland, Serbia, Ukraine.
Wala si Spain. Nakakaloka, o diba? So, El Tocuyo ba? I don't know, pero hindi naman siya yung pero I don't know, siguro umatitude. Baka umatitude, baka feeling ko lang, iniisip ko pag umatitude ka, diba, ng bonggang-bongga. So, punta naman tayo dito sa Asia and Oceania, India, Turkey, Indonesia, Thailand, Australia, Lebanon, Malaysia, New Zealand, Philippines, Vietnam. To be honest, wala naman kailangan ipasok dyan. Kasi maraming nagpe-predict kay Sri Lanka, pero pagkakita ko sa kanya, so, napapagano lang ako. Pero hindi na ako makipag-argue dyan. Para ang reaction ko lang talaga, Sri Lanka, charot lang. Nung nakita ko siya, maganda siya, pero basta wala siyang dating, basta may mga ganon. So, congratulations dito ng bonggang-bongga sa top 10 per region ng bonggang-bongga. After the top 10 per region, syempre, tapos na ang usapang fast track. Tapos na ang usapan kung ano-ano para sa alaman ninyo lahat. Yun lang yung paraan, ang mga fast track na yun para pumasok ka sa top 10 per continent and regions. Ngayon, dito naman tayo sa aura and charisma na para pumasok ka sa top 5 per region or top 20 sa Miss World 2025. Oh, kasi ang kukulit ninyo, nakakaloka. Hindi ko kayo may spelling. Every day and every night kung pina-explain na ganun ang selection ng Miss World. Ewan ko ba? Ano ba sa inyo? Nakakaloka kayo. Eto na nga sa Amerika ang pumasok sa top 5. Si Brazil, Argentina, Martinique, Puerto Rico, USA. Kung baga sila talaga ang nasaradar ng mga judges. Oh, di ba? Nakakaloka. At si Martinique lang yata at saka si Puerto Rico ang nakakuha ng fast track. Pero the rest is si USA, saan? Argentina, parang mapapatanong ka, anong ginawa nila? Ba't umabot sila sa top 5 per continent? Di ba? Ang bonggang-bongga. And next, African region, Cameroon, Ethiopia, Namibia, Nigeria, Tunisia. Actually, dito sa Africa na to, ang malalakas lang dito talaga ay si Namibia. Pero the apat, Cameroon, Ethiopia, Nigeria, and Tunisia, huyo kayo. Hindi sila nagsishine ng mga challenges. But, umabot sila sa pang-5. O, diba? Iba talaga ang charisma ng beauty lang. At saka yung charisma, at saka yung ganda mo doon sa stage pag ni-present mo yung sarili mo. After that, European region naman, Ireland, Italy, Poland, Ukraine, Wales. O, diba? Wala na. Diba? So, next, Asia and Oceania naman, Australia, India, Lebanon, Philippines, Thailand. O, diba? So, winish ko talaga dito na makapasok si Turkey or kaya si Vietnam, pero witnesses na dito talaga ako naloka, 'di ba? Ang top notcher sa Asia talaga when it comes sa score ay si Indonesia. Di talented yung lola mo, tapos ang buti pa ng kalooban when it comes sa beauty with a purpose, tapos nandoon pa sila sa mga sports challenge. Ang ending, ipasok lang niya yung sarili niya doon sa top 40 pero hindi na siya umabot ng top 20. We did it, Indonesia. Charot lang. Nakakaloka. Pag hugis mangga ka, hindi ka bet. Pero naka-place pa rin naman si Indonesia. Ang arte-arte niya kasi paiyak-iyak pa siya doon sa Beauty with a Purpose ni natalo si Thailand do, 'di ba, ni Turkey, o 'di ba? Paiyak-iyak pa siya doon, na-burn na tuloy si Madam Julia sa'yo. Ayun kasi wag kang masyadong umiyak, hindi masyadong maganda. Nakita tuloy ni Madam Julia yung kahinaan mo. Tapos tsaka naman niya umiyak. Sabi si charot lang. Tsaka naman yung umiyak, sabi siguro ni Madam Julia, hindi nga kita ipapasok sa top 5 ng Asia na Oceania. Ganon. So, ayun na nga. Perfect na ang top 10 at naloka ako. Syempre, parang expected ko ito ng bonggang-bongga. Pero hindi ko ito ine-expect. Ito no, nagbonggang-bongga. Talagang nangangatog-natog talaga ako ng mga kalamnan, mga buong katawan, mga herbs and spices ko sa katawan. Meron ba akong herbs and spices? Sarap na. Hindi yung mga nerves ko baga, yung mga ugat-ugat ko sa katawan from head to toe. Nakakaloka, dito na tayo. Top 2 per continent. Kasi puryo gobo doon sa Asia and Oceania, Australia, India, Lebanon, Philippines, Thailand. My gosh, yung India favorite pa. Siyempre, home country. Tapos Australia, beautiful, ang nakakaloka. Lebanon, maganda ang kawang gawa. So, talagang, my gosh. Eto na nga ang pasok sa top 8 or top
top 2 per continent. From Americas, Brazil and Martinique. Nalaglag si Puerto Rico. Naluloka ko, di ba? Si Puerto Rico lang naman yung medyo mataas ang score when it comes sa pasta. Pero nalaglag siya kasi hindi kumabog yung beauty niya dito kay Martinique at saka kay Brazil. Next, sa Africa, Ethiopia and Namibia. Sorry, nilaglag niya yung mga matatangkad. Silang dalawang maliit, si Ethiopia and Namibia. Sila pang pumasok kasi sila ang maganda. Maganda talaga tong dalawang si Ethiopia and Namibia. Walang duda. Amazing ang itsura. Next, sa European region, Poland and Ukraine. Obviously, ang pinakamaganda doon sa part ng si Poland at saka si Ukraine. Kasi si Ireland, okay lang naman. Very beauty queen. Italy, maganda din. Si Wales, maliit. So, at majubis. So, si Poland at saka si Ukraine, yung pinaka-perfect at saka pang Miss World ang orahan ng bonggang-bongga. That's why pasok. At dito talaga ako naloka at nawindang ang aking reaction video. Nakita naman niyo sa live ko. Nakita pa niyo, repost ko pa yan. O, sige, panoorin niyo ng bonggang-bongga yan. Unang tinawag si Philippines, Puryagaba. Sa pag tinawag na si Philippines, wititit na pag-asa si Australia, wititit na si India, wititit na si Lebanon. Siyempre, alphabetical sila pang tumawag. Parang obvious na si Thailand at saka si Philippines na yung pasok kasi unang tinawag si Philippines at isa na lang natira, si Thailand. O syempre, sa Australia at saka si India at saka si Lebanon, malungkot na. Nalaglag na si India, ang home crowd favorite. So, congratulations kay Philippines, kay Krishna Gravides. But syempre, nung doon na sa Q&A, grabe, amazing. Wala naman akong itulak kabigin doon sa Q&A ng mga bawat continent. Binigay nila ang the best answer na kaya nilang ibigay. Pero dito ako nabilib kay Krishna, amazing communication skills. Kung sumali ka ulit sa pageant, hindi na namin questionin. Hindi na namin questionin ang iyong communication skills, Krishna. Dahil pinatunayan mo sa amin sa Miss World with authentic and may puso ang iyong sagot doon sa Miss World Beauty Contest. Hindi namin questionin yung iyong capability when it comes sa communication skills. Amazing. Naligwa ka lang talaga ni Miss Thailand when it comes doon sa may depth kasi yung kay Thailand. Parang sabi ko nga doon sa aking live reaction video, parang may talinhaga na ginamit si Thailand para gamitin at doon bumawi. Kasi halos nasagot na from the Americas hanggang Euro, hanggang kay Krishna. Halos wala na siyang pwedeng isagot doon. Pero meron pa pala siyang may isagot at gumamit siya na example para garden, para i-elaborate pa ang kanyang answer, which is, I love it. Ako doon, na-impress. Ako doon sa the way na pagsagot ni Opal sa kanyang top 2 Q&A doon sa Asian Oceania. At syempre, siya nga ang kumabog. Sa Asian Oceania, si Thailand. Sa Europe naman, si Poland. Sa Africa naman ay si Ethiopia. And sa Asian Oceania Asian Oceania? Ano ba pinagsasabi ko? Sa America and the Caribbean naman ay si Martinique. Dalawang women of color and dalawang puti ang eksena dito sa Miss World Top 4. So, nalaglag si Philippines. Pero, ang pagkalaglag ni Philippines, ito po ang highest placement ever ng Philippines since 2016. Top 8. At never naabot yan ni Michelle D. Never naabot yan ni Tracy Morin. Krishna Gravides, palakpakan, napakahusay na babae at nakitang-kita ng sambayan ng Pilipino kung paano mo inilaban ang Pilipinas. Kaya walang kailangang malungkot, walang kailangang cooking show, walang kailangang ganun. Basta, nararamdaman ko kasi yung laban mo, inilaban mo kami ng bonggang-bongga. Even na disqualified ka doon sa ibang mga events. Di ba? Nilaban So, yun yung nakaka-proud na Pilipina at masarap suportahan kung may mga susunod pa na mga pageant. At syempre, dahil nga after that Q&A niya, so ginalingan talaga ni Ethiopia. Ginalangan talaga ni Ethiopia ang sagutan. Obvious naman na si Ethiopia ang pinakamagandang sagot. Pangalawa sa akin si Poland. Si Poland. Tapos si Martinique, obvious na ligwak, gunner na siya. Tapos si Thailand, parang ang hirap ng tanong. Hindi ko nga naintindihan To be honest, hindi ko naintindihan yung tanong. Tapos pinaulit ni Opal,
Tapos parang hindi pa rin niya naiintindihan. Eh di nag-speech na lang siya. Binato kami. E di nag-speech na lang siya. Title. Obvious pa lang guys. Doon sa top 4, may Queen Leora lang talaga. Nakikita ko si Poland at saka si Thailand. Wala akong nakikitang Queen Leora kay Ethiopia. Kasi maganda lang talaga yung sagot niya. Pag doon pa lang, kahit si Krishna at saka si Ethiopia na yung, si Krishna at saka si Thailand na yung magkatabi, sobrang ang ganda talaga ni Thailand. I mean, ang ganda ng kabuuhan niya from head to toe, di ba? Face card si Krishna, pero when it comes from head to toe, sa linis ng styling, sa linis, ang ganda ng gown, mapapabor ka kay Thailand when it comes sa walang bias na reaction ha, pero when it comes sa face card, Krishna ako. When it comes sa overall look, when it comes sa from head to toe, kay Thailand talaga, ang ganda talaga ng lola mo. Tapos may mga talinhaga pa siya ng mga eksena, basta ganun talaga. So wala naman akong so sabi ko nga parang delikado na dito si Krishna. When it comes sa gown pa lang, naligwak na siya kasi tumabi siya kay Opal, yung gown ni Opal sumisigaw ng Reyna, tapos yung kay Krishna ay sumisigaw ng prinsesa lang. Ayun nga, pumasok nga dyan sila. At wala naman akong violent reaction doon sa top 4. So, third runner-up Martinique, which is true. Nakita naman niyo sa aking live reaction video. Second runner-up is Poland. Tapos first runner-up is Ethiopia. And winner is Thailand. And congratulations, first ever Miss World ng Thailand sa mundo ng pageantry. Sa wakas, nakakuha na sila ng Blue Crown. Grabe. Congratulations sa Thailand ng bonggang-bongga. At maihambing na ninyo yung mga sarili ninyo sa Philippines. Nakakuha na rin kayo ng Blue Crown. Kasi wala kayong Blue Crown, kaya inuukray-ukray kayo ng mga Filipino fans. May Miss Universe Crown din naman kayo, dalawa na. May Blue Crown, may International Crown, may Supranational Crown. Nga lang kayo Grand Crown. Sorry na lang kasi mas nauna kaming nagkaroon ng Grand Crown. Wala din kayong Earth Crown. Oh, nakakaloka. Mga bubaytos kasi yung mga pinapadala ninyo. Charot lang, pero congratulations talaga, Opal, sa first ever Miss World na binigay mo sa Thailand. At saka syempre, naibalik mo sa Asia ang corona ng bonggang-bongga. Amazing talaga. Salamat at naibalik mo sa Asia ang corona ng Miss World. Kasi medyo matagal-tagal na. 2017 pa yung huli. Diba? Lahat ay layo-layo na nang narating ng Miss World. 2017 pa yung huling Miss World from Asia, which is India. Congratulations kay Shutatsha Opa. Ewan ko kung ano apelyido mo, bahala ka dyan. Ang ating bagong Miss World from Thailand. Wala akong violent reaction, wala akong hanash or whatsoever. Bahala kayo dyan. Mag-isip kayo ng mga cooking show, mag-isip kayo kung ano-ano dyan, mga luto niya, linghulan. No, deserve niya. Sobrang deserve ni Oppo ng bonggang-bongga. At congratulations kay Krishna Marie Gravides, Miss World Asia and Oceania. Amazing talaga. Diba? First ever Miss World Asia and Oceania tayo sa history. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong na lang ha, comment down ninyo. First ever Asia and Oceania continental queen, si Krishna Gravides. And congratulations talaga ng bongga-bongga. I love it. Diba? Kakaloka. Congrats Krishna, kasi syempre sa tagal natin hindi naka-play sa Miss World. Catriona is the highest na top 5 yung pinaabot niya, pero ikaw umabot sa ito na ang highest placement since 2016. Kaya sobrang congratulations talaga. Krishna Marie Gravides, Miss World Asia and Oceania. I love you all, and this ito ang aking review and analysis sa naganap ng Miss World 2025. Amazing show, amazing production, amazing winner. I love it. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!